The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Each year, Jesus' parents went to Jerusalem for the feast of Passover. And when Jesus was 12 years old, they went up according to the festival custom. After they had completed its days, as they were returning, the boy with Jesus remained behind in Jerusalem. But his parents did not know it. Thinking that Jesus was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him among their relatives and acquaintances, but not finding Jesus. So they returned to Jerusalem to look for him. And after 3 days, they found Jesus in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. And all who heard him were astounded at his understanding and his answers. When Jesus' parents saw him, they were astonished and said to his mother to him, "Son, why have you done this to us? Your father and I have been looking for you with great anxiety." And Jesus said to them, "Why were you looking for me? Did you not know that I must be in my Father's house?" But his parents did not understand what he said to them. Jesus went down with them and came to Jerusalem and was obedient to them. And his mother, Mary, kept all these things in her heart. And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and people. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Si Maria naghahanap ng kanyang nawawalang anak. Naghahanap ng nawawala. Mga kapatid, iba po ito sa naghahanap ng wala. Ulitin ko po, ang tema ng ating ebanghelyo nitong ikalawang araw ng ating nobinaryo ay ang paghahanap sa nawawala. Ibang-iba ito sa sakit natin mga tao. Madalas, naghahanap ng wala. Sa mga tao naghahanap ng wala, ito yung naghahanap, yung hinahanap nila, hindi nila alam. Hindi kilala kung ano ang nawawala. Minsan, ilusyon lamang ang hinahanap. Kaya nga naman, at the end, ano nakikita? Wala. Pero sa ebanghelyo natin ngayon, malinaw po mga kapatid, si Maria naghahanap sa nawawala niyang anak. Kilala niya kung sino ang nawawala. Alam niya kung ano ang kanyang hinahanap. May koneksyon sa kanyang paghahanap sa nawawala. Si Maria na isang ina, hinahanap ang nawawala niyang anak. Napakaganda ng kwento natin ng ating ebanghelyo. Sabi ko nga po, parang dramatic pa yung dating. Yung tipong naglalakad, naghahanap, tapos nag-uusap, nagkakaroon ng confrontation. At the end, anong ginawa ni Maria? Nakaganito na lang. She kept all these things in her heart. Kaya mga kapatid, kung meron man akong nais bigyan ng halaga sa kwento natin ngayon, ito yung emosyon ni Maria sa paghahanap. Marahil, hindi natin narinig kung ano yung kanyang emosyon. Pero habang binabasa ko po yung ating ebanghelyo mga kapatid, damang-dama ko yung lungkot ng isang inang nawawalan. Damang-dama ko yung pag-alala ng isang ina ni Maria
habang naghahanap, hindi niya alam kung nasaan. Imagine sa kwento natin, umabot ng 3 days na paghahanap. Damang-dama ko yung takot ni Maria na nawawala ang kanyang anak. Damang-dama ko yung emosyon. Marahil sabi ko nga po, hindi man nababanggit sa ating binabasa, pero habang tinitignan ko, naghahalong takot, lungkot, pag-alala. Pero sa gitna ng mga emosyon na iyon, may umuusbong na napakagandang emosyon na sa gitna ng takot, sa gitna ng pag-alala at lungkot, nangingibabaw sa puso ni Maria na magkikitang muli sila ng kanyang nawawalang anak. At ang emosyon na yan ay nakikita mo lamang sa isang ina. Hindi mo makikita kahit kanino yan. Yung may naghahalong takot, alala, lungkot, pagkawala. Pero umuusbong pa rin na sa bandang huli, I will not give up. Magkikitang muli kami ng anak kong nawawala. Sa aming mga lalaki, hindi namin kaya yon. Nakita ko yan sa sarili ko. Isa sa mga recent na sinamahan ko po habang hinahatid sa hantungan ang yumaong mahal sa buhay, dumating po sa eksena na lumabas po ako habang nasa loob ng funeraria. Hindi ko po nakayanan na nakita ko ang isang inang umiiyak, sumisigaw, habang hinahatid niya sa libingan ang nag-iisa na niyang anak. At katabi ng kanyang nag-iisang anak ay ang kambal na kanyang isinilang na lumisan din. Nag-iisang anak, hinahatid niya sa libingan, kasama yung kambal na isinilang din ng kanyang anak. Nakita ko yung pinaghalong emosyon. Hindi ko kaya kung anong sasabihin ko. To the point, lumabas ako. Pero sa isang ina, hindi niya kayang iwan. Hindi niya kayang lumabas at lumisan sapagkat nangingibabaw pa rin sa emosyon na sa gitna ng pagkawala ay minsan at darating ang panahon, muli silang magkikitang muli sa langit. Makikita mo lamang yan sa isang ina. May nakuusap din ako isang ina na wala ng anak. Nawalan sapagkat hindi na sila nag-uusap. Nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nagtatalo-talo. Dumating sa eksenang nagsisigawan. Ngayon, nawala na sa piling niya ang kanyang anak. Kasi may galit eh. Pero habang kausap ko yung nanay na iyon, may lungkot, may luha, pero umuusbong pa rin sa kanyang emosyon na darating ang panahon, magkikitang muli kami ng aking nawawalang anak. Makikita mo lamang yan sa isang ina. Kaya nga naman, nauunawaan ko na tayo mga deboto dito sa ating sa Minor Basilica ng Manawag. Bakit tayo pumupunta dito? Alam ko kahit po ako mismo, pag ako'y lumalapit sa mahal na ina, minsan nakakalimutan ko lahat ng aking mga hiling. Sapagkat pag ako'y lumalapit sa mahal na ina, humihingi ako ng konsolasyon sa aking pagkawala. Pari ako, naging mahina, nagkakamalit ng kasala. Tuwing lumalapit ako sa Kanya, humihingi ako ng konsolasyon. At sa totoo lang, bukod tanging sa ating mahal na ina lamang nadama ko
At narinig na aking puso ang nagsasabing, sige lang, sa gitna ng iyong kahinaan at pagkakasala, titiyakin kong ibabalik kitang muli sa Diyos. Bukod tanging ina lamang ang makapagsabi noon. Kaya mga kapatid, nawa sa ating pagbisita dito, higit sa mga panalangin at mga pangangailangan na natin na nais nating maabot, huwag nating kalimutan na ang ating mahal na ina ay isang ina ng konsolasyon sa gitna ng ating pagkakawala. Alam ko, madalas tayong nawawalan ng direksyon, nawawalan ng pag-asa, nawawalan ng pananampalataya, nawawalan ng pagiging totoo, nawawalan ng pagiging mabuti, nawawalan mismo ang pagiging makadiyos. Pero kapag tayo'y lalapit sa mahal na ina, tiyak na sasabihin niya sa iyo at titiyakin niyang ibabalik niya muli tayo sa kanyang anak na si Jesus. Kaya salamat sa ating mahal na ina. Salamat kay Maria sapagkat siya ang magbabalik muli sa ating Panginoong Jesus. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Do not give up sapagkat mismo ang ating mahal ng inang si Maria ay hindi po bumibigay sa atin. Isa lang ang kanyang hinihintay. Lumapit tayo sa kanya. Magsusumamo at titiyakin niyang ibabalik niya muli tayo upang muli natin makita ang Diyos.